ikaw yung nang-scam? Do you know importing and selling used clothing here in the Philippines ay illegal? Talaga? Bakit di mo siya tinatry? The margin is not that high. This is my verdict. Level up your networking game with Tap to Connect. Tap your card to share your info in seconds. No paper, no hassle. Use code BizAudit10 for a discount at taptoconnect.net. Okay, welcome to BizAudit Episode 2. Ang guest natin today ay si walang iba kundi si Aki, owner ng DripCheck. How are you, man? So, hi, ako si Aki, virtual assistant yan. Napunta ako sa DripCheck or nag-start tong business na to. That was this year lang ng around January or sinimulan ko siya ng December last year. So, bago-bago lang siya. Nagsimula to nung meron akong tropa na bigla niya akong inalok ng mga branded na clothing. Tapos sabi niya, nakailang kuha ako sa kanya. So, at first, consumer din ako. Nabili din ako ng pansarili ko. Then, sabi niya, ba't di mo i-try mag-resell key kasi feel ko mas may market ka sa akin, ganyan. So, at first, siya yung source ko. Binabag sa kanya ako ng item. Tapos, i-resell ko. Ipopost ko sa page. Mas may access kasi ako sa mga social media, mga ganun. Sariling page mo na yan? Oo, nakagawa na ako ng sarili kong page. And then, ano siya, at first parang gusto ko lang siya, yung binili kong item, i-resell ko lang din. Parang pag, sawa na ako, bebenta ko na siya. Nagamit mo na, ganun? Yung iba, may term sila dun pero siguro madidiscuss ko siya mamaya. Sige. PSG yung term nila. Ano ibig sabihin ng PSG? PSG. Pang sariling gamit. Yes, ang term nila, PSG out. Parang i-out ko na yung pang sariling gamit ko. Parang ganun. Gets. So, ayun, dumating yung time na parang need ko na extra income para sustain sa bahay, sa bills, sa dumating kasi yung time na naging ako yung sole provider ng bahay. So, hindi ko afford na na yung income ko lang yung patuloy na kasi talagang nasasagad. So, sabi ko, need ko na extra income. So, nag-start ako mag-buy and sell hanggang sa na-check na medyo naikot ko na yung thrift community. Nagkaroon na ako ng mga online sale, mga ganon. Tapos, eto na siya. Medyo hindi siya sobrang so parang as a side hustle kasi siya sa akin so hindi siya sobrang full-time committed pero siya nakakapag-reply naman ako sa mga inquiries within the day or within few hours and yun na, naging DripCheck na siya. Okay. As a side hustle, what's your vision here in this side hustle / business? My vision here sa DripCheck, at first, nakikita ko lang siya as blunt term na side hustle kasi pa rin may full-time job pa rin ako pina-priority ko pa rin yun. But moving forward, gusto ko siya maging official business ko siya na like in 1 to 2 years magkakaroon ako ng sarili kong place, tas doon ko na ilalagay yung mga gamit. Like, tulad ng mga napapanood ko, like sila Boss Idol. Kilala siguro yun ng mga thrift community, si Boss Idol, si Barabay, mga ganun. So, parang doon ko siya ini-envision na maging ganun siya in the future. Gets. Kasi sinulat ko dito habang nagsusulat ako ng mga questions kagabi. Clothing in the business world is like the NBA of small businesses. Everyone tries it out. Few make it pro. So, I want to hear what makes you think na you'll get there to your vision? Isa sa reason bakit medyo malakas yung loob ko is ang taas ng inquiries niya. Pag depende sa item mo, like for example, ang gaganda ng item mo, talagang maraming magi-inquire, maraming interested. Tas depende rin siya sa kung ano yung hype this season. Like maganda example na nito. Ngayong 2025, nagsimula yung hype ng Carhartt. So, brand. Okay lang mo magsabi ng brand dito. Ayan, nagsimula yung hype dun sa brand na yun. Well, matagal na yung brand na yun and workwear talaga siya. So, suot siya ng mga construction sa ibang bansa. Then, dumating yung time na sinusuot siya ng celebrities. Parang ganun. So, na-hype siya dito sa Pilipinas hanggang sa, dumami yung naghahanap ng ganong item. So, pag may ganyang item ka, na pinost mo online, ang daming mag-i-inquire. So, susundan mo lang yung trend. Parang ayun yung nakikita ko sa kanya. Would you say na
even before Drip Check, fashion has been your passion, Max? Hmm. Wordplay. Grabe na, parang flip-top. Hindi yun scripted. Ngayon ko lang naisip. Fashion is my passion. Masasabi ko kasi medyo aesthetic-wise ang ganda kasi pag pleasing yung itsura. And before, hindi ako particular sa brand kasi parang ang mindset ko noon, ay napepeke yan eh. Hindi mo rin masabi kung tunay o peke unless kikilatisin mo. Pero pagdating sa mga gantong brand pala, talagang isang tingin mo lang alam mo, ay authentic yan. Ay, alam ko presyo niyan. Ay, bigatin to. Mga ganon. This is the self-assessment segment ng Biz Audit. On a scale of 0 to 10, 0 being bukas, isusuko ko na yung Drip Check. Suko na ako, ganon. And 10 being, I'm gonna be a millionaire very, very soon. How do you rate your business right now? Medyo, 0 to 10. I want to give myself a high score sa Drip Check kasi, let's say, magbigay mo na ako score, 7 to 8. Okay, Sabihin based on what? Based on, let's say, parang selling niya, parang ganon. Kasi, nabitawan ko to ng medyo, like, 2-3 weeks, gano'n, na hindi ko na ma-manage yung page. Well, hindi ko naman siya sobrang mina-manage talaga. Parang post lang ng item pag meron, parang gano'n. But still, kahit hindi gano'n ka-manage yung page or kahit hindi mo i-SEO, yung mga ganong type na pagma-manage. Once na nag-post ka ng item, i-share mo sa group, may inquiries pa rin eh. May sell at may sell ka pa rin eh. So, napaka low maintenance niya in a way, parang gano'n. Hindi mo siya kailangang lagi mong i-hype yung page mo, lagi mong yan. Although malaki yung ad nun, syempre pag hina-hype mo yung page mo, pag may market ka, mas nakukuha mo yung taong dapat mong kunin. But still, kahit sa ganong way lang, yung hindi ko siya full time, parang pag meron ako post ako, sa antay ako inquiries, replyan ko, parang ganon. Nasusustain siya eh. Parang, ayun, yun yung reason kung ba't gusto ko siya bigyan ng mataas na score. So, based on yung pagiging effortless ng parang, tulad nga sa kanina, hindi mo na-manage ng for 2 to 3 weeks. Pero pagbalik mo, may bumibili pa rin pagka-post mo. Based on that, you're giving yourself a 7 to 8. Let's just say 7.5, diba? Average lang 7.5. 7.5. Sige, we'll check that later after some of these questions. We'll decide on the score. But this time, I'd like you to showcase yung mga dinala mong damit dito. Mga fashionista tayong dito. Ano ba? Well, unang-una nating nabanggit yung mga Carhartts natin. So, ayan. Carhartts. Eto muna. Actually, eto. Ang tawag dito, J130. Tama ba? Tapos, actually youth size siya kasi yung mga sizes niya, malalaki talaga. And, workwear siya. May kita nyo, di ba, medyo ano na siya, rigid na yung itsura niya. Pero, ang value neto, ganun pa din. Ayun yung maganda sa item na to. Let's say, sinuot mo to, kahit babuyin mo siya eh. Parang, may bibili sa kanya. Price range ng gantong item, pag mas malaking sizing, umaabot siya ng around 7K, ganun. Talaga? Oo, pataas. Eto, may nag-o-offer na sa akin around 4K. Pwede ko na siya actually give off ng 4K, pero hold muna, parang ganun. Yan, J140. Ayan, may kita nyo, may discolor siya, pero ang tawag naman nila dyan, parang excellent fade yung dating niya. Pagka vintage na siya. Actually, vintage na siya. Ayan. Tapos ito, more modern to. Di ko alam kung anong code nito eh. Pero, ang kulay niya, magnesium. Medyo rare yung gantong kulay. Then ito, para siyang women's, kaya ganito. Pero ang laki pa rin. Makikita mo na yung size niya andun pa rin. Ayan, Carhartt. Actually, extra small na siya. Oh. Pero, pasok pa siya hanggang medium yata. Yan. Ito more on modern to, mga 2010 onwards. Pagdating sa Carhartt, mas luma, mas mahal. Oo. So, mas mura yan kesa doon, I assume? Around 4K siguro max or 5K max value na ito. Gets. Talaga. Nasa ganong game siya sa palumaan. May mga, mind you, may mga Carhartt na rare color na abot ng 40K to 80K. Naka-store ka na ng ganun before?
Hindi pa. Di ba? Parang career ending. Makintab na pants. Ato ay Eviso na die-cut. So, Never heard of that brand. Japanese brand siya, na streetwear brand. Ano naman siya, popular siya sa mga sa rapper sa US siguro. Rapper, tama ba? Or mga streetwear. So, ang isang way nila i-check kung authentic kasi yung selvage. Ito yon yung dalawang red line. So, may mga copy nito. Marami ka talaga makikita ang copy nito. And another thing, yung mga details niya. For example, itong leather patch niya. Pati dapat yung mga ganito niya, nakasulat dyan yung branding. Ito, Evisu. Ito yung tags niya. Makikita dyan na kompleto. May ano pa, QR ba tawag dyan? Ayan. Then, ito, price range neto, siguro 3 to 5K. Depende sa kung gaano ka-rare. Kasi pag mayroon pang may mga embroidery, ayan, nagre-range pa ng 8 pataas yon. Then, gantong condition, hindi siya basag-basag. Parang as new pa ang tawag nila. May mga terms din kasi as new, workwear condition, may mga 7 out of 10 condition. Still may value pa rin kahit iba tawag na sa basahan, gano'n na itsura. Valuable pa rin. So, sa gantong condition neto, pasok pa siya as brand new. Anong waistline niya? Ano to? 31 to 32? Sa akin yan. 32. Ayan. Pero dito sa tag niya, nakalagay 29. Pero pag sinukat mo siya, nag-31 to 32 siya. Or 30 to 31 yata. I can't remember correctly. Yan. So, balik rin natin. Iba't ibang brands yung binibenta mo sa drip check. Depende sa ma-score mo. So, depende, gaano ka hirap i-research yung halimbawa, yung paano i-authenticate, yung mga patch, dapat ganito, tapos sa isang brand pa lang yun, sa isang design pa lang, gaano ka hirap i-research yun? May ano din may need mo rin siya paglaanan din talaga ng time. Kasi nagkaroon din ako ng time na nakakabili ako ng hindi pala siya valuable. So, ano ba, nakabili ako ng fake na Evisu. Or nakascore ako ng gano'n. Nakuha ko siya ng mababang price. Yung pala, mababa din talaga yung price niya. So, ayun, baon na lang sa experience para moving forward. Hindi ka na magkakaroon ng mga learning lessons na lalo na pag matindi, yung mataas yung value na nabili mo. So far, wala pa naman akong gano'n. Wala pa naman. On top of your head, mga ilang brands yung aral mo talaga? Let's say Carhartt. Ano ulit brand tong isang? Evisu. Can't say na talagang aral na aral. Pero I think sa Carhartt and Evisu, ay dun ko masasabi na may edge ako na malaman. Okay. Ano spelling ng Evisu? May nakasulat ba dito? Evisu. Okay. Kasi honestly, I can't tell if these are good clothes kasi I only wear black Uniqlo. Meron akong 12 na ganito. So I wouldn't know. I honestly wouldn't know. Maybe si New or si Jerome mahilig pumorma. I think they would appreciate these more. Maybe I'm just the market for this. Pero it's really impressive how the prices can go up to ilan yung sinabi ka na? 40,000 for some... sa vintage na Carhartt. I can't imagine Uniqlo getting to that price. Namamahalan na ako sa 700 na t-shirt ng Uniqlo. Anyway. So, when you started Drip Check, as in your own page na, your own business, nag-ipon ka ba ng kapital o inunti-unti mo siya one clothes to another? Yung start niya talaga, hindi wala akong kapital Parang pocket money nga lang yun. Around, let's say, 2 to 3K, parang ganon. And more likely, parang, bibili lang ako kasi akin to Parang ayun, bibilin ko to, gagamitin ko to. Then, pag napagsawaan ko na, yan, in term na PSG out, i-out ko na siya. Eto yung malupit doon. Let's say, bumili ako, nakuha ko siya sa gusto kong value. Let's say, 3.5, nabili ko 3.5. Then, gagamitin ko siya. Then, pag hindi ko na siya gusto, parang ganon, and popular pa rin siya sa market, ma-out ko siya ng higher value doon.
That's what I really like din about this thrift business or even culture na nga eh, 'di ba? In this world ngayon na super lala nung fast fashion industry na sobrang daling bumili sa Shopee, Lazada, Temu, Shein, 'di Daming ba? online. Tapos pagkasuot mo, tapon na, 'di ba? Kasi yung quality hindi Quality okay. wise. Tapos ang bilis malaos, 'di ba? But when it comes to this, the fact na you will buy it for your own personal use and then you can still sell it, that's a plus point for me kasi sustainability wise, diba? Environmentally wise. Environmental wise, it's super environmental friendly, which I really really like. So you started with 2,000 to 3,000, hindi pa sure kasi it's just for your Parang personal use, diba? pocket money lang. And that was December 2023 or before pa with your friend? Around, ayun yung hindi pa siya drip check. Parang more on collect lang ako. Collect pa lang. Around December ng 2024. 2024. Gets. Okay. Lately lang talaga siya. Right. Pero nagbibili na ako ng item. Even before. Even before, oo. Gets. Are you registered as a business? Hindi. Bakit hindi? Hindi siya BIR registered. Napanood ko to eh. Sabi ko sa'yo, napag-prepare ako ng very light. Bakit? Bakit hindi ka registered? Planning to once na meron na akong sariling boutique. Kasi for now, hindi siya sobrang required kay online selling. Kasi more on, lang siya, parang, for me, side hustle ko lang kasi talaga siya eh. Unless, magko-commit ako ng matindi. And, chinek ko rin to, nag-inquire din ako sa mga ibang kapwa ko reseller na talagang matagal na sa industriya. Hindi rin sila BIR registered. Then, medyo napapaisip ako, ba't hindi sila registered? What if yung mga tax, ganyan, napapaisip din ako. Nakalimutan ko yung nabasa ko, pero around sa value, kung magkano yung na-out mo per month, parang ganun. So, meron ako nakikita, may sarili siyang shop, BIR registered na siya, kasi yung nabebenta niya is lumalampas na doon sa amount na yun. Then, yung mga for casual time lang or side hustle, parang hindi sila pa-priority ng ma-register as BIR. Talagang registered. That's true. Hindi ko alam kung updated yung nasa utak ko, pero let's search it very quickly. If you don't reach 250k annual income, you don't pay tax. So nga, 250k nga. 250. So that is 20k, 20,800 pesos a month dapat. Last month, how much was your sales? I can't remember, pero meron naman akong lags nun. I can say around, alimutan ko din yung sinagot ko last time. Wala akong sobrang idea. Pero nakasulat to sa sa gastos per month ko. I think estimate ko around 5 to 6k kung last month. Pero kung this month, may kakasell lang ako ng dalawang item for 4,800. 4 na item for 1,100. Pero siya, hindi siya sobrang, parang this month 4k, this month 8k. Parang ang lawak nung margin niya. Pero ang sure ako, every month may sell ako. So, I guess exempt ka pa nga sa BIR registration. Wala pa. Di ba naabot ng ganun? Which is good. For now. For now. I'm not sure if you're gonna be comfortable answering this question. Pero if you can give me a brief or a rough idea how you source your items, because I think this is a really important matter in this kind of business. There is actually 4 ways para ma-score ka ng item at ma-resell mo sa thrift resell world. Pero ang naabot ko lang so far ay 3. First way, pinaka-basic syempre, pupunta ka mismo ng thrift shop. Okay. At kukuha ka ng item doon. So, ayun ang for me, mababang value na makukuha mo sa item. Makakuha ka ng item, depende sa thrift shop na pupuntahan mo, magre-range lang siya ng 200 to 450. Mariresell mo siya ng 1,000. So, malaki yung return talaga sa'yo.
gagalingan mo lang na yung makukuha mong item walang issue, hindi fade yung kulay, authentic. Plus the time you spend papunta sa mga thrift shop na yon, di ba? Kailangan mong lumayo madalas, tapos sobrang yung lalayo kalkal ng pa, iba. di ba? Minsan, mapapanood ko sa Facebook saka TikTok, yung dinudumog talaga para mga zombie yung Arrival, no? Grabe, yung dami ng tao. Nakatry ako ng mga ganon. Talaga? Oo, pero hindi ako naipagbunog. Bahala sila dyan. Grabe yung mga tao sa Arrival. Is it worth? Kasi yung mga napapanood ko, talagang kinukuha nila yung buong rack. Mga garapalan, tapos bahala na, di ba? Yayakapin nila, tapos pagpipilian nila. Is it worth? Based dun sa ginagawa nila, tingin mo kaya, talagang worth it eh. Kasi sobrang idol na iba, may video pa akong share noon, nag-dive yung lalaki sa gitna ng bale, makakuha lang siya ng grabe yun. So maybe it is worth. It is worth talaga. Tuloy ko ba yung sa apan? Yeah. So una, di ba, pag trip shop, may din doon, may cheat code din doon sa pag-trip shop. Hindi porket tumingin ka ng trip shop na makakakuha ka ng item. Kasi ang isa mong need or pinaka-important thing para umasenso ka sa gantong mundo is connection. So, meron akong connection sa mga trip shop. Alam ko kung kailan sila mag-a-arrival. So, ayun, message na lang. Arrival po kami tomorrow. Arrival kami tomorrow dito sa Palapala. Arrival kami tomorrow dito sa Imus. Arrival kami tomorrow dito sa So, tatimingan ko yun. Ay, arrival. Pupunta ako ng as early as 4 a.m. So, ayun yung effort. 4 a.m.? 4 a.m. Anong oras sila nagbubukas? 4 a.m. 4 a.m.? And mind you, 4 a.m., punong-puno na yung place. Grabe ka, yung mga reseller din. Sobra din yung effort nila. Doon ko nakikita yung effort dun sa time na yun. And pasok siya sa, sa lifestyle ko kasi pang night ako, di ba, pang gabi. So, let's say tumiming ng linggo ng 4 a.m. yung arrival. Gising pa ako ang gising ko normally is around 5 p.m. kasi ang work ko is 8 p.m. So, gising ako ng hanggang morning. So, talagang pagpe-preparean ko siya na, pupunta ako dito ng 4 a.m. So, alas 3 pa lang, asikaso na ako, babiyahin na ako. And, pagdating ko doon, ang dami na namin. Ang kulit eh. Talaga. What's the third one? Third one is, eto na yung connection mo naman sa kapwa mo reseller. Ang term nila, pasa. Pasa. So, papasahan kita ng item. Yung value ng item na ipapasa ko sa'yo is, profitable pa rin sa'yo. Pwede ko siyang lagyan ng ad sa sarili ko. Like, for example, ang resale value na itong item na to, 4K. Marami yun na. Let's say, 5 to 10 items yun, 4K. Ang resale value, total. Ibebenta ko sa'yo for 2K. So, double na agad yung item mo. Pero nakuha ko yung item ng 1.5. So, yung increase ko na 500, ayun lang yung makukuha ko. In return dun sa paghahagilap ko. Pero, ang kagandahan naman nun, ikaw na bahala mag-market, di ba? Kasi, nakuha ko na yung part ko, maliit na portion. Then ikaw, makukuha mo yung mas malaking portion. Depende kung gaano mo katagal i-market. Sa pagpapasa ng mga items, have you ever encountered na people would artificially inflate the prices, kakapasahan nila? Halimbawa, tayong dalawa, may papasa akong item sa'yo, tutubuan mo, tapos pasa mo sa next tao, kailangan yung tubuan. And then eventually, sobrang taas na ng value, or hindi siya applicable sa thrift items? Parang hindi siya applicable eh. Kasi ang pasa item siya, depende sa kung gaano ka, ano man term nila, kung gaano ka hype yung item. So, let's say, isang Carhartt papasa ko sa'yo. Possible yon. Pero kung as a bundle, ipapasa ko sa'yo, let's say, isang normal na brand, let's say, Nike, Adidas, yan. Ang term nila dyan, mahinaan lang yan. Mahinaan, yung ganong brands. So, ipapasa ko sa'yo yun, most likely, hindi mo tatanggapin. Kasi, basic brand yan eh. Ang need mo, isang bundle, tapos high value yung return sa'yo. So, ayun, doon nagana yung hindi siya nag-i-inflate na tumataas yung value. Kasi, hindi mo naman siya ipapasa na isang bundle lang. Kasi, ang mangyayari, mababawasan mo or dadagdagan mo na ibang item. Saka mo ipapasa sa iba if hindi mo na kayang i-sustain yung market niya. Okay. Sa mga gantong item naman, pag nag-usap ang reseller to reseller, alam agad nila kung hanggang saan yung rurok ng lowest value. Saka yung bottom line ng lowest value at yung rurok ng highest value. So,
nasa usapan nila yan, hindi ko yung mga market ng ng mataas, bro. So, kung ipapasa mo sa akin yan, hanggang dito lang yung value ko. Ayun, nasa ganun sila nagkakaintindihan. So, what's the fourth way? Tama ba? Third na tayo. Third. What's the fourth way? Tatlo lang ba yung sinabi mo? 4, diba? 4. Tas 3 pa lang yung nagagawa ko. Ayun nga, bibili ka sa thrift shop, ipapasa sa'yo ng kapwa mo reseller. Pangatlo naman, pwede kang makakuha sa bidding. May mga seller na magpo-post ng bidding. Ipapabid nila yung item nila. So, most likely, hindi nila ma-achieve yung asking price nila. Kasi may asking price na tinatawag. Pag naglapag sa'yo yung reseller, ito asking price ko, 5.5. Pwede mo pa yon, negotiable yon pag asking price. So, pwede mo pa ibaba. Pag sinabi nilang 5K firm, ayun na yon. So, yung iba, pag ang tagal ng item sa kanila, pinapabid nila. So, swertihan na kunin mo siya sa value na mas mababa. I mean na may profitable pa sa'yo. And meron din pala na, na mga page na naglalabas ng bundle. Tas parang, eto, 10 item, 250 each. So, nasa 2.5 yon. Tas ikaw na bahala mag-market ng value. Parang may mga ganun din na pwede mo maging source. Ayun. Tas yung pang-4 na hindi ko pa nagagawa, ang term nila doon, lason. Ano yung lason? Ang lason is may contact ka sa thrift shop na arrival. That's what I was gonna ask earlier. Do they select na beforehand? Mga nilalason na yung mga... So, bakit lason yung tawag? Kasi lason sa industriya. Lason sa mga... Imagine mo, nasa harapan ka, doon natutulog ka ng 2:00 ng madaling araw doon sa thrift shop na mag-a-arrival kinabukasan. Pagbukas ng roll o nung may lalabas na tao na nakapag-select na. Diba? Hindi man lang sila discreet na... May mga natsyempong ganun na talagang harapan. Bakit di mo siya tinatry? May fifth pa pala. Ikaw mismo bibili ng bail mo. Ayun yung isang bundle na nakasako na item na from source. Ayun, parang ang value kasi nun ang tataas eh. Hindi siya good for reseller. Pero may mga tumatry, good siya for kung may sarili kang thrift shop. Ganun. So let's say nasa 10K to 20K yung isang bail. Mataas na talaga yung value. Going back sa lason, bakit di mo siya tinatry? Hindi kasi ako medyo against sa moral ko yung ganun. Saka masaya ako sa yung iba yung binibigay na joy nung paggaganon mo. Uy, gem nakuha ka ng gem na valuable. May siya eh. Pero gaano siya kalaganap yung ganong galawan? Medyo discreet yun sa market eh. Talagang hindi sobrang hindi nila pinag-uusapan, nilalason ko to. Hindi ganun. Talagang lihim mo. So you wouldn't talaga. know. Hindi mo talaga i-declare. Wouldn't it make sense na kung may ganong galawan naman talaga in the first place, bakit di ka nalang magtrabaho sa mga thrift shop tapos ikaw yung manglason, di ba? Ikaw naman yung unang makakita ng mga dumadating. Yung mga thrift shop kasi, most of them, marami ding talagang at syempre ito mina-market yung let's say isang Carhartt for 4K, 6K yung active jacket. So kung ikaw yung thrift shop na nakakuha ka ng Carhartt, ba't mo ibibigay, 'di ba? Kung pwede mo siya i-market ng sarili mo. 'Di ba? May ganong logic. Pero nakikita ko so far sa mga thrift shop na napupuntahan ko, may dalawang bagay sila. May dalawang thrift shop eh. Yung unang thrift shop na hindi sila tech savvy. So, ang pinaka-market nila is yung mga reseller. Talagang ayun yung target market nila. So, wala silang pake na hindi nila makuha yung max profit nung isang item. Ang mindset nila, mabenta namin tong mga item na to at profitable sa amin. So, may ganong thrift shop. Meron namang thrift shop na alam nila yung value ng item nila. May mga ganong thrift shop. At ang dami ko nakikita ang ganong thrift shop. Pag tingin mo ng item, akala mo, swerte mo, nakakuha ka ng branded. Pag tingin mo sa price tag, 3K. Tapos ibebenta mo, nasa ganong margin din, di ba? Gets. May mga ganon. So, ayun, for me, medyo hindi sila nag-i-strive ng sobra eh. Pero, ang dami pa rin eh. Naalala ko, hindi na ako magdadropping ng thrift shop na ganon. Na yung... Bakit hindi, di ba? Ayoko, kasi popular sila. Ang taas ng value ng item. Saang lugar? Paimus. Pag-arrival, ang taas ng value. Mga ganon. Pero, profitable pa rin naman. Depende kung paano mo i-market. Ako kasi, mas gusto ko yung
kaya ko siyang ibaba ng talagang, let's say, na short talaga ako, hindi pa naman nangyayari, na talagang short na short ako, ibibigay ko to sa'yo lahat-lahat 6K, profitable pa rin sa akin. Parang may ganun kasi minsan eh. Pero ayun yung gusto ko, yung talagang pagdating ng talagang girian na, yung wala na talaga akong, need ko talaga ng pera mabilis, pwede ko siya i-out, profitable pa rin. Pero pag yun mga ganun thrift shop kumuha ka, hindi mo kaya i-out ng mababa eh. Kasi talo ka agad. Speaking of bales, the fourth part na di mo pa natatry kasi nga medyo mahal. Yung mga thrift shop na napagkukuhaan mo ba, from bale din nila nakukuha yung mga items? Oo. Ganun talaga sa bale. Kasi, do you know, importing and selling used clothing here in the Philippines ay illegal? Oh, nag-illegal na siya. That's on RA 4653. Parang nabalitaan ko rin yan eh. Nagkaroon ng, hinuhuli na nila yung mga nai-import na Oo, pero hindi ko alam kung saan yung source nung iba eh. Parang kanya-kanyang diskarte na lang din. Meron kasi na hindi ko naman pwede sabihin na baka hindi sa ibang bansa. Parang most of the time ibang bansa rin eh. Parang may bodega din sila dyan na andito yung mga item. Then, source na yun ng ukay na dun sila kukuha. Papadalan sila. Nasa sa kanilang way na yun. Parang ganun. Kasi when I heard about this, I realized na the entire thrift community and industry in the Philippines ay parang na silang walking on thin ice. Parang at Kasi risk, no? if your sources are getting their fines from bales, which is illegal, the problem right now is hindi naman siya ini-enforce. Diba? Pero recently, I think few months ago, one senator, I forgot who he is, kung alin man sa kanila, parang napag-initan niya once tapos nawala na ulit sa media. Parang naalala ko rin diba? I think it relies on the entire industry here in the Philippines relies on kung matripan ba to ng isang senador o hindi. Kung napagtripan siya, lagot lahat ng thrift. Mawalan kayo lahat ng source. What's your say on that? Possible siya na siguro kung mangyari yon na wala ng new thrift shop, parang gano'n. So, iikot na lang yung item from meron kasing buyer na popular. Let's say yan, sila Barabay, sila Boss Idol. Yung ibang source ng item nila is from first user. So, that's fine, yeah. May mga gano'n na dadalhin sa kanila tas iaalok sa kanila. I think ayun na yung magiging top na way ng pag-ikot ng goods ng thrift item. Pag nangyari yon na talagang in-enforce ng matindi na wala nang importing and exporting ng mga gantong bales, parang ganon. So for now, sustain pa rin naman siya. Hindi ko siya nung nangyari yon yung parang may hinold silang bail. Lahat ng thrift shop na may access ako, hindi naman sila huminto. So, sabi ko, okay. So, isa siya sa way na nakita ko na, di ako pwede mag-commit ng sobrang full-time dito. Kasi, what if... So, you're aware of that situation. How do you sell and where do you find customers? Most of my customers is sa Facebook. Do you do live posts? I tried before sa TikTok, nag-live ako. Wala akong sale ni isang parang medyo need ko pa siyang araw-arawin. May something sa algorithm niya. Pag inaraw-araw mo, makuha mo yung market. As a person with a full-time job, parang hindi ko siya kayang gawin. So, natry ko siya nung before, yung talagang need ko talaga siyang mapagana, or need ko ng profit ngayong araw mismo. So, tatry ko mag-live. Madami yung views, may mga may mga inquiries naman. Pero mostly experience ko sa TikTok, mga nambabarat sila. Ang binababa nila yung value, like sobrang baba. I feel like parang puro resellers din yung nandun kasi makikita mo magko-comment ang pangalan sa dulo, thrift. Bawa, J-Thrift. So reseller din. So alam mo na agad. What about sa Facebook? Sa Facebook, nakakakuha pa ako ng first user. Ang tawag dito, yung consumer talaga, yung siya mismo yung gagamit. Yung mga collectors, may mga ganyan, nakaka-experience pa ako niyan.
Besides posting and going on lives, are you exploring other options para mapagalaw lahat yung iba mong items? Aside dun sa dalawang way, meron din akong way na, pasa, yan. So, yun, profit pa rin sa akin yun pag pinasa ko yung item. And other ways na isip ko na rin maglatag. Latag yung term nila yung pupunta ka sa lugar na doon mo ilalagay lahat ng item mo. Then, para ka naglagay ng pwesto. Gusto ko siya i-try. Bakit hindi? Kahit di ko siya nakikitaan talagang sobrang, baka may huminto dito na naka-Fortuner na gusto mo ng item. May mga ganon, yung once in a lifetime na XP. Di ko siya matry kasi wala akong time. Weekends? Ba't di mo try ng weekends? Tapos wala rin akong place. Kasi iniisip ko siya, kailangan ko ng strategic na lugar, yung dadaanan ng mayayaman na nagsusuot ng mga hype brand, parang gano'n. Ayun yung mindset ko Hindi ko pa siya na-try. So, theory pa lang siya sa utak ko. Kasi nakakasalubong ako sa way namin na naglalagay ng mga branded items sa sa rack nila. Mm-hmm. Then hindi ko siya nakikitaan na pinupuntahan ng tao, especially sa lugar namin na puro medyo low income yung place. Parang need mo siya mailapag sa mga sa mga isa kong naisip, yung malalapit sa mga top university. Mga ganun siya mapapagana. Ba't di mo i-try dito sa Lasal Dasma? Baka hulihin ako. Bawal maglatag doon. Hulihin ako ng sabihin, hindi pwede yan. Sabi ko, na RA 4653 ka? Naisip ko agad. Diyos ko, pag nahuli ako, gaano ka kamamahal ng mga makukupot sa aking item. Sa bagay. Stick muna ako sa online. Sabi ko. Okay. Pero have you ever joined mga pop-up bazaars? Planning ako. Meron dito sa malapit sa EAC na school or EAC. Nakalimutan ko kung saan mismo yun Pero nag-open sila ng bazaar. Then, syempre, may renting fee ka doon na daily. Tapos, ayun, nakita ko siya as pinupuntahan ng mga talagang bumibili ng mga hype brands or top brands. So, nakita ko siya as, pwede to. Tatry ko to. Hindi pa sila nag-opening na uli ng ganun. Siguro, How much yung daily nila? Nakalimutan ko i-check Parang, nagre-range siya 2 weeks for, let's say 2.5 for 2 weeks. That's not bad, diba? Or at least 1.5, mga ganun. So, maliit lang yung place, pero syempre, hindi mo naman kailangan ng sobrang laking place and ang dami mo dong kasama. Ito pa maganda sa thrift community. Hindi siya, porket marami kang kasamang reseller, agawan ng customer. Hindi, kasi alam mo yung item mo, ikaw lang meron yan. Yan. So, pwede kayong mag-share ng booth? As in. Tapos, yung rule doon, sa isang booth, 2 lang yung reseller. So, meron akong isang, may tropa na ako na pwede naming paghatian yung 2.5 mapaghatian pa namin, halos diba? Wala na, di ba? Pag makasell ka ng 1, 2, parang okay na may mo na dun sa item mo. Especially pag hype brand yung na sell mo. Pero pag mga basic brand, mga ilan pa, mga 5 to 10 pa yung need mong ibenta. Parang ganun. So you need to research more kung saan pa magkakaroon ng bazaar. If that's, let's say, ganun lagi yung pricing ng rental ng booths nila. Imagine, tapos may ka-share ka pa that's 1,250 for 2 weeks and it basically pays for itself if you sell 1 or 2 items, diba? I think you need to search more other than EAC. Or I think even it's worth traveling outside of Cavite, even Metro Manila Bazaar. Siguro mas mahal siguro ng kaunti yung mga booth nila. Pero I think it's worthwhile. Naisip ko rin yan Kaso, yung isa sa big factor talaga may full-time job ako. At yung kung gaano siya kadali i-transpo. Isipin mo, ang dami kong item, tapos ko-commute ako. Hindi kaya. May kotse naman, pero wala akong lisensya. At hindi ko naman pwedeng parents ko. Kasi sa sister ko, sa brother ko yung kotse. Hindi naman pwedeng, pero babaya ko ng gantong lugar. Tapos, mag-set up ako ng booth doon, sunduin nyo na lang ako. Parang possible siya kung may isa-set up ko siya like a few weeks before, parang ganon. Wala pa akong nakikita outside And
Meron akong may masasama ako pero hindi ko rin sure yung availability niya. So need pang ng onting preparation pa para pull off yung ganung yung ganung setup ng bazaar. Why not have someone else na tumao sa bazaar and then you just pay him or her an amount every day? That's possible. Kaso wala akong nakikita na pwede kong pagkatiwalaan ng todo na parang ito gawin mo to. Kasi usually kung hindi ko kapwa reseller or kung hindi ko kapwa ka-work, yung mga nakikita ko ng trusted people or friends ko, may full-time job din. Wala akong tropa na tambay. Na talagang kanya-kanyang hassle. Mga ganun. So I think it's gonna be really difficult for you to join Boots talaga. Ayun, parang isa sa need mo is talagang commitment na ikaw mismo yung nandun sa booth mo. Pero soon, siguro, kung hindi man this bare months, probably pinakamatagal is next year. Gusto ko talaga siyang matry yung tatao ka sa booth mo, tas andun yung item mo. Kasi minsan, especially pag hindi ka nakapag-invest sa camera, well, okay naman yung sa picture ko kasi maganda naman siya tignan pag pinapost ko. For me, siguro iba sa ibang tao. Pero kino-compare ko siya dun sa general or sa standard ng thrift community kasi sila nakikita ko iba basta picture basta parang hindi ganun kaganda, so hindi mo nakikita yung tunay na essence ng item na ganito siya, ang ganda niya sa personal, nakikita mo parang ganun. So pag bazaar, feel ko parang andun yung pride mo, ito item ko, nakikita mo yan, parang ganun, para siyang kikinang mga ganun. Another suggestion, lately it's becoming a trend for cafes to sell their own merch. Hindi ko pa nakita sa cafe. May nakita akong cafe, may sarili silang binebenta. So, hindi ko pa na-try makipag-negotiate na baka pwede po mag-set up din sa inyo. Parang ganun. And then you just tell them the price. You put price tags on your items, diba? And then, bahala na sila dun. And I think they have the foot traffic na, diba? It depends kasi yung huling nakita ko, hindi siya pang high-end. Parang for lang siya, for students na let's say high school to senior high, yung ganun. Parang nasa ganung market yung mga naglalabas-pasok na sa kanila, na customer. Gets. It's really difficult to find a way to improve something na everyone has always been doing. On top of, the margin is not that high price-wise. Like you've mentioned, you've sold 5 to 6K last month. I really can't imagine a way to scale this to an amount na for me is gonna be worth it more than a side hustle. You get my point. So whenever I'm giving these suggestions, parang even for the past few months, I've been waiting for this podcast to happen, this episode to happen. Hindi ko talaga siya maisipan ng talagang pigang-piga na yung utak ko to think of an idea for this to, kasi there's also a factor of competition, like how many resellers and how many thrift people are out there. Diba? If you search a certain brand of, halimbawa, Carhartt, there's hundreds of sellers already na So, it's really, really hard, I would say. And I think, like I've mentioned in the beginning of this podcast, in fact, in one of my TikToks, it's one of the business categories na I really don't recommend for people to start in. Kasi it's super duper hard to do. Anyway, marketing and branding wise, what's the reason behind Drip Check? I wouldn't criticize sa weird na spelling kasi this is maangas ako, di ba? Ibahin natin yung spelling. This is the culture, di ba? I don't mind compared to the di ba, the previous episode. So why Drip Check? DRIPCHEQ? Lang siya, sudden branding na naisip ko kasi nauso 'di ba yung term sa online, Drip Check, parang gano'n na check mo yung outfit mo, ganyan. I remember in the office, lagi yung sinisigaw yun. Oo, Drip Check, tapos paporma-porma yung di ba? Parang ganun. So, naisip ko,
wow, parang casually used siya na word or term. So, what if gawin ko siyang brand, then baguhin ko na lang yung spelling ng Very Light para, may nakita rin kasi ako na drip check na page, na drip check talaga yung spelling. Sabi ko, ay, may katulad na ako, may nauna na. So, need ko siyang gawing, Q yung dulo, parang ganun. So, need ko siyang gawing medyo iba yung spelling. So, ayun, naisip ko ba, ba't di na lang Q yung dulo? At pinanood ko yung podcast ni Bogs. Ay, naging Bogs na sabi ko. As nakita ko yung criticize mo yung spelling ng sabi ko, baka ako din. Ito, itong drip check na to, as in CHECK, yung nakita mong katulad. Di ba? Sabi ko, may nauna na sa akin. Paano ko to kailangan medyo unique ako eh. So, ayun, ginawa kong Q yung dulo. Still, pag sinesearch ko siya, medyo lumalabas naman siya. Kasi, nasa ganun naman. It's honestly one of my biggest small business pet peeve. Yung spelling. Pag iniiba-iba yung spelling. But I was gonna give you a pass kasi this is, diba, angas culture, pormahan culture. Sige, ibahin natin yung spelling. But it's still a very generic name. Drip check. Well, wala, in terms of gusto ko siyang i-rebrand ng ibang name or ibang medyo wala pa ako wala pa akong ibang idea. And so far, okay naman siya. Medyo, hindi naman sila sobrang particular yung mga reseller. Sa item naman kasi sila nakatingin, hindi sa pangalan ng page. Drip check MNL, drip check ng sayo, di ba? 3 agad yun. So, doon ko na lang siya binawi sa pag-a-add ng Q. Kasi, ayun nga, tulad na sinabi ko, hindi sobrang specific ng buyer na, ay, Q yung drip check. I see. I get the point. Parang ganun na lang. Plus, I guess it's not big enough to worry about the name. Plus, if you plan to grow, I think there's a cap around the competition. You can't grow as much. So, I guess it's not that much of a worry. What makes you different as another? Why shouldn't customers write you off as just another thrift reseller? Okay. So, I think it's on my customer service bilang isang naka-experience. Nanood ng first episode. Nanood yung first episode. Pinanood ko Kinabahan ako Sabi ko, ayoko masunog. Kailangan ko mag-prepare. Way of my, hindi, and inisip ko nga baka mamaya ginagaya ko lang yung sinabi yung tinuro mo kay Bogart, sabi ko. Hindi, honestly, you can check my marketplace listing at until now 5-star ako. Wala akong 4-star rating, bababa. Puro 5-star. And pag nag-post ako ng vouch po for safety ng aking bagong buyer, may magko-comment ng mga legit, okay yan, solid yan. So, isang issue kasi ng mga medyo matagal na, and ito lately lang, maka-issue lang din ako. May may group sa Facebook. Y2K yung group. Y2K year 2000, mga fashion trend na So, may isang brand, Jinko, JNCO, naman siya, mga jorts na may embroidery yung likod. Kakabenta ko lang. Kaya hindi ko nadala. Meron ako, kakabili lang sa akin netong this week lang. And nagkaka-beef sila. Parang nagkakaroon sila ng sagutan. Parehong malaking seller, parehong popular na seller. Nagpo-post sila ng parinigan, mga ganun. Talaga. So, ang mindset ko, my God, nagpapataasan sila ng parang medyo napupunta na sa utak yung, yung success nila. So, parang naisip ko, aabot kaya ako sa ganito, yung lalaki yung ulo. Hindi ko sinasabi malaki ulo nila na in terms of Sinabi mo na. Aray ko. I mean ako, personally, kung aabot ako sa part na easily offended ako pag sinabihan ako ng ganito, ganyan. And so far naman, based on mga replies, mga sa responses sa akin ng lahat ng buyer ko, always akong nagpo-provide ng mga needs nila. Like, may isa akong buyer, pwede po ba ako may pag-video call muna? No problem, tawag anytime. Yan, video call kami, papakita ko yung item. Sir, pwede po ba kita ipa-vouch? Sige sir, post niyo ako anytime. Itag niyo po ako. Ayun. So, meron kasi, isa ring issue ng mga buyer sa online. Ang daming scammer. As in, sobrang dami.
May magaling pa ng mga scammer, kahit mag-post ka ng vouch, may magba-vouch. Nasa ganung level na sila. Talagang, talagang sobrang, sobrang innovative ng mga scammer ngayon. Tapos may popular na scammer na talagang ang dami niya na na-scam. Kada search mo sa page, andun yung name niya. Nakalimutan ko yung name niya eh. Parang na-report na ng ilang beses yung account niya. Babago-bago na siya ng GCash account number niya. Grabe, pag tinitignan namin. Kasi hindi pwede, pero maraming bumibili ng mga GCash accounts eh. Kaya tuwing nakakita ko ng buying GCash number, nang iniisip ko lang, for scam to. For parang sure. Ganun. As in, pag nung siguro past months or netong mga January, February, tuwing nakikita ko yung name niya, ang lalaki nung scam niya. Nasa 14K, 6K, 8K, 12K, nasa ganung value. So, grabe yung paldo nung scammer na yun. Ayun talaga yung mga matitinding scammer. Ang problem lang, dung sa niya, is, usually kasi, syempre, malalaman mo scammer, ang baba ng value ng item. Benta ka ng Carhartt na active jacket, 2K. Akala, still to. Pero ang totoo, scammer pala yun. Kasi, walang nasa right mind, magbebenta ka ng item na mabebenta agad ng 5K, bebenta mo ng 2K. Parang, kasalanan na rin nung buyer. Pero meron din lately na alam niya yung value ng item. So, kahit scammer siya, so tatapatan niya yung current market value para magmukha siyang legit. Wow. At naka-experience na ako nito. Ikaw yung ng scam? Na-scam ako. No, di ba? Di tayo scammer. Di pa. So, value na na-scam sa akin, 1,600. For me, mababa pa siya. Buti na lang. Nasa ganun. Nasa pa ako, consumer level pa ako nun. Hindi pa ako reseller nun. So, nagbebenta siya ng item, tapos nanong ko yung value. Isang Eviso rin. Tapos isang Chrome Hearts. Ayun pala, isa pa. Chrome Hearts. Mga solid na brand. Chrome Hearts na jacket. So, imagine, ang value ng isang t-shirt ng Chrome Hearts pag authentic, 5 to 10K. T-shirt T-shirt. Pag mga jacket, iba na. Nasa 30 to 40 na. At ang pinakamatindi sa ganong item, may bibili at may bibili. Meron isang buyer, collector siya. Ang pangalan niya, nakalimutan ko yung pangalan niya. Last name niya, Ancheta. Every time na magpo-post ng Chrome Hearts, kahit sino, automatic tinatag siya ng mga tao. Tinatag siya doon kasi for sure, collector kasi siya. So, talagang bumibili talaga siya. At malaki talaga yung value na nilalabas niya. Then, andyan sila Barabay, sila Boss Idol. Ayun yung mga name nila sa thrift community na pag inalokan mo ng item na Chrome Hearts, especially yung Chrome Hearts na item, for sure bibili nila or bibigyan nila ng mataas na value. So, pag nanonood din ako ng mga vlog nila, may Chrome Hearts silang binibili for 25K. Wow. Sa jacket. And i-resell nila ng 30 to 40. Ang naman nila, kaya ang taas nila bumili, yung market nila is international level. Talagang may bumibili sa kanila from ibang bansa. And dinadayo yung shop nila ng mga mayayaman. Yung talagang, let's say yung mga artist, hindi ko alam kung tama yung yung naalala ko, pero si Shanty Dope, bumili siya kay Goods. Tama yung naaalala ko. So, ayun, andun na yung market nila. Nasa ganung level na sa mga artists na rapper dito sa Pilipinas. When I was looking at your page, the very worrying criticism I can give you is you're not posting enough videos. Why not? Part of it, parang gusto ko siya i-maintain na posting lang ako nung item ko. So, pag tinitingnan siya ng tao, puro item yung makikita nila. But lately, parang nafe-feel ko, yung mga kapwa ko page, videos na rin yung pinapost nila. Tapos nakikita ko, nandun yung trend. Parang nasa videos na. So, need ko siyang, ito yung mahirap yung perfectionist ka pero nagpa-procrastinate ka. Nasa ganung level ako. And gusto ko siyang, gawa ng gusto ko mag-post ng video talaga na
maayos. Pero ayoko nang ipopost ko siya raw. Gusto ko siya, i-edit ko siya, ayusin ko siya, papagandahin ko siya kasi wala akong time. Sabi ko, doon ako na Here's the thing when it kaka-problem. comes to posting video content. There is a hierarchy when creating video content. The very yung pinakamababa sa hierarchy ng components ng video ay hacks. Ito yung mga, ano bang hashtag yung kailangan kong gamitin para madagdagan ng 200 views? Anong oras ba ako kailangan magpo-post para mas maraming manonood? Those are hacks. Diba? Those are hacks. Hashtag XYZCBA. Diba? Those are hacks. Yun yung pinakamababa. And then, about medyo gitna is production. So, ito yung, ano bang gamit mong camera? Ano bang editing yung gagawin mo? Is it can be color graded? Is it can be fast transitions? But on the pinakataas ng hierarchy, can you guess? Consistency. No. Nakita ko kasi parang SEO. It's there, somewhere in the middle, di ba? Oh, okay. It's there. Pero, the highest in the hierarchy of the component of video content is idea. Ideas sell more than the editing, more than your production value, more than the hacks. Kasi imagine, think of a viral video on top of your head right now. Any viral video. My God, wala mo. Nablank ako bigla. Let's say, I don't know. Ito, yung latest, yung kay Bea Morris, any viral video. Yung... Sure. My God, kakapanood ko lang kasi naman. Ayun. Sure. Do you think they're using high-end cameras there? How's the editing? Yeah, do you think they use specific hashtags to get views? Hindi. Why are people watching Bea Boris right now? Because of the, parang nag-viral kasi yung issue. Parang diba? Nasa ganung level siya. The idea is people are intrigued with whatever is happening to her right now. Diba? Imagine some of, meme compilation videos, diba? They look like they're filmed using a freaking potato. CCTV footage, but they get views. Diba? Perfectionism will really stop you from getting there. I always say, whenever I try to encourage other people to create content, simulan mo lang. Just start it, and then just make it better later. Diba? Kasi if you have a good enough idea, regardless of your editing skill, regardless of your camera, regardless of your hacks, I wouldn't even recommend for you to use hacks. If you have a good enough idea, it will get views. I will give you some ideas. Halimbawa, you simply vlog. 1-minute vlog video kung saan ka kumukuha. Hi, today, nandito tayo sa thrift shop, 4 a.m. Tingnan natin kung may mas-score tayo. And then you show at the end kung anong mga na-score mo. I bought this for ganito. I'm thinking of selling this for ganito. Parang Hive style. Diba? Or even when you're meeting up with someone, diba? Try to film and record the interaction, the negotiation, diba? Pare, medyo wala na akong tubo sa ganung presyo, diba? Wouldn't that be interesting idea-wise? And you just need an iPhone. Diba? Kaka-meet up ko lang actually yesterday sa isa kong buyer. And sobrang smooth at sobrang bilis. Kinamayan niya lang ako at tinamad niya. Sabi niya, ayun yung item, sir. Sabi ko, opo, bubuksan ko pa lang. Ay, hindi na, sir. Papakita ko sa kanya kung may issue, kung may kasi syempre, face-to-face, usually, check mo din bubuksan ko pa lang, okay na yan. inabot niya na agad yung bayad, kinuha ko. Parang aalis na siya, kinamayan ko na lang, parang medyo introvert din si sir, na nakatransact ko. That's content, di ba? Kaya nga. Parang pero, ang idea, ganun kabilis, di ba? Even that interaction is content enough. Ako sa akin, interesado ako, parang, anong klaseng tao? Bakit din niya na-chinek? Kasi, if you're doing any sort of business, and if you're not posting videos, you're leaving money on the table. Kasi, like you've mentioned earlier, you've noticed it yourself, everybody else is making videos na. And it is the meta right now, as in most effective tactic available. Kasi, all the platforms are pushing videos more than other types of posts. Images, text posts, stories. They would push videos more. This is because of the TikTok na naging sila yung major platform
during the Videos. pandemic, right? So you Right, really right. should be posting videos. And I wouldn't take the excuse na wala kang time. Kasi whenever you sell, just film. Again, you don't need to edit na sobrang ganda. You don't need a really good equipment. Just film. Mhm. You have a phone, di ba? iPhone? Hindi. Pero What? yung partner ko, iPhone. So, diba? pwede ko siyang hiramin. Yeah. Yeah, I can say parang naging excuse ko na siguro yung wala akong time. And part of me kasi gusto ko siya maganda talaga pag nilabas ko na eh. And I think I need to rework my mindset on that based on sinabi mo na do it now, then do it perfect it later. Parang makes sense. Makikita ko kasi once na pinost ko yung video, sa ako siya makikita. Oh, Diba? ito floss. Parang ganun. I could start maybe mamaya agad. I'll try. Product shots, slow-mo shots of clothes, they rarely sell. Tulad ng mga currently posted sa page mo, they rarely sell. I would rather, the strategy when it comes to content creation, if it's not paid ads, is to build an audience, a community. Like the people you've mentioned earlier. Diba? They have this audience. And it's a funnel eh. And kasi when you run ads, parang laser targeted, di ba? Ito na agad yung tina-target ko sa ads. Very likely bibili agad sila. But when it comes to creating organic content like this one, the reason why consistency is really key, like you've mentioned earlier, is you really want to build a community. Parang, if you want to build a community, of course you need to be consistent. But if you're posting this time of hour, if you're posting this type of frequency, they would expect that. So you retain them. And then if you build a community big enough, for sure they will buy. At least some of them. So that's the strategy there. And again, product shots rarely sell. But I would rather, again, idea is king. I would focus on story. I would focus on interesting parts of the interactions. People, diba? Different interaction, different people, that's different content. You have endless content here. It's a goldmine of content. And I think that's part of not really to get ahead kasi you're not even there yet, but to at least level the playing field. This is my verdict. And I don't think when I was writing this segment ng podcast na to, I was a little bit worried na baka ma-offend ka on this verdict, but I was pretty surprised how self-aware you are on what you're doing. Kasi my verdict is Drip Check is a side hustle, not a business, unfortunately. Again, earlier, unless you can come up with something really creative, like you specialize on, anong pangalan niya? Evisu lang, yun lang yung ibibenta mo. Like, dun ka lang talaga magaling. At kung may maghahanap ng Evisu, si Aki agad yung hahanapin ko. Something like that. Or, I don't know, or something really creative, like, you do styling services for I don't think if that's gonna work anyway. Drip Check is really gonna be capped nothing more than just a side hustle, I'm afraid. I'm aware. Or you become really, really good at content and content becomes your business. Ayun nga rin naisip ko. Parang medyo lilihis ako dun sa ano. Why not? Diba? Pero still, idea is to profit, Yeah, diba? yeah. Profit is profit. Sabi Nandito ko. tayo para sa pera. Tama. I think there's an opportunity there. If you become really, really good at content, and I can attest to that myself kasi, oh my goodness, we've been creating content since 2018 and we know that there's money there. It just so happened na ang maging main source of income mo ay yung videos, and not, which I don't think you would mind kasi you're doing this for fun in the first place. Naman, like you mentioned earlier, fashion is your passion. This is the scoring. Product. So there are 5. Ibabangga natin to sa self-assessment mo kanina, which is 7.5. And there are 5 categories which we're gonna grade you on. So each category is 0 to 2. So 0 is wala ka nun. 2 is you're really good at it. And then 1 is like can be improved, can also be worse. Diba? So the first is product/service quality. Here I will give you I will give you 2 on this. Kasi I'm honestly really impressed with the items you've brought here. And you're really confident with your customer service as well. And mind you, ayan yung mga natira. Yeah. Partida, latak na yan dyan, diba? Medyo, so I really, medyo.
You deserve a 2 on this. Like a perfect Thank you. score when it comes to product service quality. Marketing and visibility, you're getting inquiries naman. Pero again, you're not capitalizing on videos yet, which you should. So that's a 1. Fair? Fair. I honestly, parang gusto kong mag-zero. Hindi naman, you're still getting visibility online. Even without trying, diba? You're still getting there. So again, it's in the middle. Can still be better, can be worse. So I think 1 is fair here. Sales and customer retention, I forgot to ask. Are your customers buying again usually? I have a few na Okay. sustain na bumibili pa rin sila, then na nakaabang sila sa pinopost ko. Meron akong tropa, ito solid sa mga sa mga thrift community. Pag meron kayong tropa na alam mo, sa sobrang dami niya binibili sa akin, binababa ako na binababa yung price niya. Still profitable pa rin naman. Pero isa siya sa pinakaunang bumibili sa akin ng solid na item. I would trust you on that, honestly. So I would give you a 2 on that. I can imagine in the community of thrift and resellers. I can imagine naman na if you know someone who you can buy from for a certain style that you want, you would just go to you. So I would give you a 2 of that. When it comes to financial health, 5 to 6,000 from last month, and right now running sales again. Right now, parang nasa 8 to 9. Again, pero syempre, sale pa lang yun. Right. Hindi pa kasama yung in-invest na money, Right. di ba yan? So I unfortunately would have to give you a 0 on this kasi I don't really see this as something na you would profit from, na it becomes worth it, at least from my perspective. Kasi maybe it's not my passion. Fashion isn't my passion. That's why it doesn't compute at all why someone would do this. Again, unless if you think of something really, really creative and you can scale your margins from here, diba? Maybe we can put this on 1, on 2. Maybe if your total sales is regularly pumapalo ng 10 to 15K monthly, maybe that becomes a little bit worth it. With the margin of, I don't know, magkano kikitaan mo with that kind of sale? Like 5K? Well, value-wise, medyo nilalabas ko yung yung medyo amount. Meron one time na ang total na worth nung binili ko from arrival ng thrift shop, 2K. Ang bumalik sa akin, total amount, around 5K. So, parang ano ba siya? Parang depende kasi siya eh. For me kasi pag meron akong budget talaga for buy and sell, kukuha ko ng top brands. Pero pag mababa yung budget ko, kukuhanap ako ng arrival na sure ako may makukuha ko. Then from that amount, talagang mag-i-scale siya. Pero syempre, andun yung invest mo ng time, ng skill, ng pag-check ng item, and meron ding time na masisiro ka. Yung kahit pumunta ka ng arrival, naunahan ka na agad ng mga iba. May mga ganun talaga. That's also the factor why I won't give you any point here. Kasi in any business, sales should be predictable talaga. So it can't be, it depends kasi this month, ganito, this month malaki, or depende sa kung ano, whatever, diba? Sales should be consistent and predictable. It means, if you're not on that level, that means you're not getting consistent market. It means you don't have a good enough system yet for sales to be predictable. And again, you want it to be predictable kasi you want to use the money, diba? You want to know how much money is gonna come in every single month, right? So again, it's a side hustle, not a business. So I guess, right, diba? Scalability and vision, seeing na you're really open earlier to the idea of creating content kasi there's not really much option on how you're gonna scale this thing. I'll give you a 1 on here as well kasi you're still not doing it, you're open to do it, but again, it could be worse still, diba? It could be worse. Plus, when it comes to thrifts, there's really not much to scale to, and I think you know that as well.
Diba? So in total, that's 6 points. That's 6 out of 10. Acceptable. Right? That's 6 out of 10. It's not that far from your self-assessment earlier. And I think it's fair. I think it's fair enough kasi you've entered something really, really difficult and you're aware of kung ano yung pinasok mo. And now that we've talked about everything, what have you learned? Or do you agree or disagree with the assessment? Or what's something na pinakarumema talaga sa'yo? Well, ako, wala akong idea actually kung ano yung magiging score sa akin eh. Pero may idea ako na may makikriticize ka sa way ko. At ayun yung sabi ko, need ko i-improve to pag may nakita si Sammy. Need ko siyang, eto yung reason ba't ako nandito. Sabi ko, ayun yung mindset ko nung pagpunta ko dito. Kaya ako nandito para matuto at to scale from that. Kasi mga future guest pumunta dito para matuto. para matuto. Ayun. Ano siya, parang good way na para makita ko uli yung perspective naman ng iba. And happy ako na hindi siya nalalayo sa perspective ko. And yung mga na-point out, yung mga need ko i-improve na talagang hindi ko sobrang idea. Kasi SEO, hindi ako naka-experience nang talagang ako yung ano ng content, yung ganyan. Yung based on experience ko sa VA, yung mga ganun. And from you, yung perspective mo doon, knowing na nag-try ka rin, until now, ako nga pala, tuloy-tuloy na. Before, di ba, meron. Pero iba-iba naman yung before. Tapos, syempre, iba yung experience mo sa level of experience and expertise. Talagang may makukuha ako dito. Ayun yung isa sa, sa minds ko. Hindi ako uuwi nang wala akong may uuwi. Uy, Max. may panapat ako sa passion. All one na tayo. Opisay, magingay. I see the passion in what you're doing. And like I've said many times earlier, clothing industry is super difficult. And it's, I would say, one of the most competitive, if not the most competitive talaga na spaces out there. And it's already brave enough to get yourself in there on your own. And I wrote here, whether Drip Check stays as a side hustle or grows into something bigger will depend on how you play it from here. Right. And what's clear here is you're really open to improvements, you're really open to insights from other people. And I think that's something. Thank you. Whatever it is. Aki, thank you for being my guest. If you want to say something, anything to the camera, guys, invite people to come to your page and whatever you want to say. Shout out whatever. Go ahead. Shout out sa lahat ng bumibili sa akin. I-shout ko si Dayday, si Ate Sara, kawork yung mga buyer ko dyan. At sa mga nanonood, bili kayo guys. You can check my page Drip Check. You can also inquire directly sa akin sa aking Facebook account. At ano pa ba? Ayun, thank you sa opportunity at sa learnings na makukuha natin dito kay Biz Audit. So, alam nyo na kung saan kayo pupunta. Thank you so much. Thank you. So much.